43. Hi, Bis Prince! Welcome to House Your Heart at we're going to talk about stages of breakup. Nagawan ko na to ng video before sa YouTube and now we're going to make a video again but now it's updated because I made it like a few years ago. Alright. The stages of breakup. Okay. So, hindi ko alam kung alam niyo na yung mga stages of breakup, but what's the number one? Denial. So, di ba, pag nagbe-break kayo, medyo denial ka. Andun ka sa stage na hindi ka naniniwala na mag-break pa kayo. Meron kang feeling na, di, magbabalikan pa kami yun. Meron kang ganun. Tapos feeling mo na may chance pa na aayusin. Denial talaga. Ganun kalala. Naalala ko, kahit nag-break na kami ng 1 week, 2 weeks, naniniwala ako na magbalikan pa rin kami. Then meron pa akong mga times na hindi, ano din yan. Kasi nagte-text pa kami. So, even na mga ganyan, even your ex, feeling ko, siya din. Kasi naalala ko, meron pang part na bigla pang bumabalik eh. Kasi gusto pang makipag-ayos. So, in short, nasa denial stage talaga kami, both sides. At ganun yun eh. Para siyang ping-pong na hindi, ayoko na. Sige, ayoko na. Pabalik na naman yung isa. So, dalawa kayo in denial. Pero alam niyo naman na hindi na talaga pwede. Nasa part na, nasa ano na siya na, hindi na talaga, hindi, tama na. Tingilan na natin to. Okay, after denial, we're in, number 2, stage 2, level 2, acceptance na. Na-accept mo na wala na talaga. Yun na yung sagad. Sagad. Yung feeling na, oo nga, wala na talaga. Hindi na talaga kaya. Tanggap ko na hiwalay na kami. It's time to move on. Ito na yung part na accept ko na wala na talaga. And ito na yun. Ito na yung part na, okay, tara na. Anong pwedeng gawin sa sarili na mag-move on na tayo? So, sa una talaga hindi ka mag-move on muna dun sa Kasi denial pa nga. Nandun ka pa you're in yourself na naghahang ka pa doon. Nag-cling on that part. Kaya when you're in the acceptance stage, nandun naman yung isip mo na gusto ko na mag-move on. Anong gagawin ko? So, marami ka nang naiisip na things na bagay na pwede mong gawin for yourself na paano ba mag-move on? So, usually, marami akong na-receive na best friends na nagko-comment na tsaka nagdi-DM sa akin na paano daw mag-move on kasi ang sakit-sakit. When you message me like that, wala ka na sa denial stage eh. For me, nasa acceptance ka na kasi naisip mo na gusto mo na mag-move on. Paano ka naka-move on? Kasi when you're questioning na how to move on, it means accept mo na. Pero yung tanong mo, paano? It means gusto ko na talagang makalimutan siya at ituloy yung buhay ko na wala siya. Mag-single na ako. That's good kasi it really takes time to accept. Depende. Kasi ako, na-accept ko agad kasi meron akong nakita. Kaya, sometimes din parang makita mo na yung mga bagay-bagay na hindi worth it.
makakasabi ka talaga na, okay, dito na ako sa acceptance kasi, hello, tama na. This is not worth it. I'm sure nung na-accept mo, nagko-question ka sa sarili mo, nagko-question ka sa mga friends mo, nagko-question ka. So, nandun ka na sa part na marami kang gustong gawin kasi gusto mo makalimutan siya. At gusto mong maging masaya ulit kasi for sure umiiyak ka. At galit ka. The last stage. The last stage is letting go. Letting go. Paano ba mag-let go? Kasi na-accept mo na lahat eh. Na-accept mo na nang wala na kayo. Na-accept mo nang hindi na mag-work. So, naghanap ka na ng paraan maging okay, di ba? Kaya gusto mo na mag-let go. That's the last stage. If you let go, meaning letting go of your anger. Hindi letting go of the relationship. Kasi tapos na kayo eh. Tinapos mo na yung relationship. Doon sa denial pa lang. Kasi break na kayo nun. Pero hindi ka lang naniniwala na break kayo. Pero nung part na letting go means hindi ka nagalit, accept mo na forgive mo na. Kasi kung hindi mo pa siya na-forgive, best friends, medyo mahirap mag-let go nun. Tsaka, kumbaga, paubaya, di ba may kanta yun? So, paubaya, ibigay mo na sa kanya. Siya na yun. Kung mahal mo naman yung tao, dun na siya. Kasi, set the person free. Kasi ikaw din naman yun eh. That's for your own good, di ba? Kasi yung feeling mo na, yung pag galit na galit ka, paano ka maka-move on kung galit na galit ka? Siguro, best friend, gagawan ko to ng, hindi siguro, gagawan ko to ng video na how to move on. Kasi it's more detailed. It's also connected kasi sa stages of breakup. Kasi the stages of breakup is just explaining what will happen to your breakup, right? And how to move on is giving more tips about it. So it's better to like connect it. I can make another video for this so we can talk about how to move on. But now, we're just talking about the stages of breakup. That's why it's shorter because there's only 3 stages. Let's do a recap. Yung stages ay denial, acceptance, and letting go. So you have to let go kasi you cannot totally move on and totally break up with that person if you're still clinging onto that anger. Pag naapay mong anger diha, it feels like he's still with you because nandyan pa yung galit mo. Pag may galit ka, hindi ka pa nakapag-forgive, ang hirap-hirap kasi feeling mo kasama mo pa rin siya hanggang ngayon. Kahit wala siya physically. Kasi andyan pa rin siya sa thoughts mo, andyan pa rin siya sa heart mo. Pero yung heart mo na galit, it's full of negativity. And ikaw din yung kawawa, ikaw din yung lugi. So, you really have to let go. And I'll share you some tips on to the next podcast, how to move on. If nakatapos ka nun sa 3 stages na yan, for sure, tapos na yung breakup. At masasabi mo, ako na ano talaga sarili ko na, good job, Krisha. Good job. Kasi you'll be more stronger after this. Alam mo yung feeling na nagawa ko yun? Still alive and kicking. I'm still doing something. I'm still working my yeah, hindi ako nagpatalo. So,
don't worry, best friends, if nag-break kayo. Kasi for me, it really is a blessing in disguise. You don't know the reason why ngayon kayo nag-break up. Pero pag eventually, magugulat ka talaga sa sarili mo na, oh my gosh, buti na lang pala nag-break up kami kasi hindi pala siya worth it. Hindi pala siya gito. And then, ito ba yung gusto mo kasama habang buhay? I mean, you're gonna be stuck with that person for the rest of your life. I mean, you don't want that kasi ang dami din pala red flags na nakikita. So, ngayon, hindi mo lang nakikita kasi you're in pain and you're in the denial stage. But you will eventually find out. But time heals all wounds, and malalaman at malalaman mo rin yung lahat ng reason sometimes. Kasi, God is always protecting us. Akala mo, mainis ka nung una kasi ba't ginawa niya sa'yo to. Pero sa totoo lang, pinaprotektahan ka lang niya at binibigyan ka sa tamang path because there's someone talaga na binigay para sa'yo at hindi niya mabigay sa'yo kung kayo pa. Paano kung nag-break ka din na may hinihingi ka? Sinasagot niya lang yun. Hindi mo lang nagustuhan yung sagot. Pero pag nandyan ka na sa sagot na binigay niya, sobrang perfect pala ng binigay niya sa'yo. And you will be thankful. You will be thankful for that in time. Anyway, if you like this video, don't forget to like and share it. This is just a short podcast because there's only 3 stages of breakup. And I'll see you in my next podcast and we're gonna talk about how to move on. Yun naman mga tips ko. So you will, mas madami ka matutunan dun, best friend. Alright? Thank you. Salamat kaayo.